Sa ngayon po ay nagpapatuloy ang hearing tungkol sa EGK. Yung pong panahon ni Digongyo na maraming namatay o pinatay na hindi may paliwanag. Yung pong programa ng Duterte administration na mawala ang drugs sa kalye, sa komunidad. So nagkaroon sila ng war on drugs, yung Operation Tukhang na nagbahay-bahay ba yun, nagkakatakbo yun sa mga bahay at inaalam kung yung mga nakatira doon ay may drug addict, ganun ba yun, yung tukhang na yan. Kung yung ginawa yata doon sa Davao ng panahon ni Digongyo ay gusto niya nga ipatupad sa buong bansa nung siya ay Pangulo na. Ang nangyari, hindi naman po milagro, may kinidlat, maraming namatay, hindi naman ganun Araw-araw po yun ang pagpatay. At paano pinatay, ay paano namatay? Yun po ang mga question ng mga senador o ng congressman sa mga hearing. Actually nga po pinatawag na si dating PNP chief Agbayalde, Oscar Agbayalde. Ang gusto sana nilang dumating si PNP chief pangalan nito si De La Rosa, Bato De La Rosa. Kaso ayaw niyang umaten. So inaalam kasi ng mga congressmen, gusto nila ang paliwanag paano nangyari na sa maiksing panahon mula 2016-2019 napakaraming namatay. Ano yung namatay na lang bigla? Hindi walang paliwanag kung paano namatay, kung binaril, pinukpok, ano ba? So ayun nga po, sana dapat mabigyan ng liwanag. Ngayon, yung pong kaso ng EGK, nakarating na po yan sa ICC. At nagkaroon na sila dahil noon ay tayo member pa ng ICC noong 2019. Doon pa lang tayo nag-withdraw bilang membro. Pero nung naganap yung napatay sa war on drugs ay mula naging Pangulo hindi pa nga Pangulo 2016, bago kasi naging Pangulo siya, parang may mga namamatay na para bang sasampol na hanggang sa kalagitnaan ng 2019, di umano ayon kay Senator Trillanes nasa 20,000 na more or less ang matay. Ano yun? Paano namatay yun? Siyempre meron kasi silang order, Dragon War, natural, kumilos siguro sila, hindi natin alam paano kumilos, bakit may namamatay?
Bandang huli, ayon kay dating Senador Trillanes, mayroon palang reward pag may napatay, 10,000. Nako, parang may promotion pala eh. Ang tawag doon, sige, pag nakapatay ka, babayaran ka, kikita ka. Ano ba yun? Kung totoo yun, hindi po ganun dapat. Puhuliin mo sila kung mayroon kang katunayan o ebidensya na sila ay nagdodroga. At pag nalaman ng pulis, kinuha sa bahay, dinampot, inaresto, naman, di ba dapat basta inaresto yan? Alam ko, may pa nga yan, warrant of arrest eh. Kaya ng procedure eh, kung sa palagay mo, criminal. Ang nangyari, puro invitation yata ang ginawa. Pinaamin kung gumagamit o hindi, hanggang sa umamin na lang yung iba. Ikinulong na. Okay lang yun, kinulong. Pero yung mga hindi gano'n ang ginawa. Nakita na lang na nakahandusay sa kalye, sa mga talahiban, sa iba-ibang lugar. Ang tanong, sino pumatay dun? Ang tawag kasi EJK, dating salvaging. Ngayon, sino po mananagot dyan? Kung matatanda natin, nung panahon ng martial law, ang martial law po ay may curfew. Pagdating ng alas 10 yata ng gabi yun, bawal na maglakad sa kalye. Nung matapos yung martial law, napag-alaman na maraming nawala. Hindi dinukot ng mga sundalo. Kasi nga martial law, ang nagpatakbo ng gobyerno natin, militar. Ang mga mayor noon, military. Walang eleksyon eh. So ang tinikover ng mga sundalo, lahat ng munisipyo, maging lalawigan siguro, no? Wala tayong noon, senador, congressman. Basta ganun pala yung martial law, walang military rule. Ang mga nagiging OIC na mayor ay sundalo. Maaring corporal, maaring master staff sergeant, master sergeant, ganun. O teniente, depende siguro sa laki ng nalawi, o kung syudad man, baka siguro teniente o kapitan. Noon po ay nagrereklamo yung mga human rights lawyer doon sa mga nawawala o napatay. So actually nga po, nag-claim pa sila eh, na nagkaroon ng investigasyon, sinasangkot si dating Pangulong Marcos na managot siya doon sa mga nawala o dinukot o kinulong o tawag dito, tinorture. So mahabang listahan yun, hindi ko na matandaan kung 10,000 yun. Ngayon, sinisingil ang pamilya Marcos noon na bayaran nila yung mga biktima na yun. Biktima ng human rights. So, dahil nagkataon naman na sinequester yung mga ari-arian, yung mga nakaw na yaman, sinequester. Isa na yan sa Lice Hotel na mga paggawa ng dyaryo, publishing company, mga station ng radyo. Nung martial law, nakasara lahat yan eh. Hindi mo may mga pag-aari dyan ng Marcos. Yung di mo basta na pag tawag rito, mayroong nagchuchu yan, no?
yung kasuso dyan si Marcos, sisikwester rin na ng panahon ni Cory Aquino. Kasi yung panahon ni Cory Aquino, revolutionary government naman. Wala ring senador, walang congressman, pero meron na siyang in-appoint na mga kasi natapos yung Marcelo 1980, so nagkaroon ng mga eleksyon. Kaya lang nung pinatalsik si Marcos, nawala yung kaayusan, nawala na yung parliamentary system kasi nung inagaw nilang kapangyarihan ni Marcos, parliamentary system kasi yun eh. Ang mayroong presidente, mayroong pang prime minister. Kaya ang prime minister noon si dating Cesar Berata. Bukod sa meron tayong presidente noon si Apo Lakay, Ferdinand Idris Marcos Sr. Mayroon pang prime minister. Ang prime minister kasi pasensya na kayo, halo-halo na yung kwento ko. Ang prime minister noon, ang hawak niya noon yung Batasan Pambansa, kumbaga siya yung parang Senate President o Speaker. Pero walang noon, congressman, walang senador. Basta yung mga nandoon na mga yun ay inelect ng mga tao sa kanilang mga distrito. Ang tawag sa kanila noon, ano ba tawag yun? Diputado o batasan eh. Representative, parang gano'n. Kaya nga yung itinayo na batasan, panahon ni Marcos, tinawag yung Batasan Pambansa kasi yung mga miyembro ng Batasan Pambansa inihalal ng mga tao sa kanilang mga distrito. Atang nagbotohan, pumili sila ng pinaka prime minister. Yun na nga si Cesar Berata. Hindi po in-appoint ni Marcos yung Cesar Berata. Nagbotohan at ang nanalo siguro sa panahon na yun si Cesar Berata ang eleksyon doon sa Batasan. Kaya siya yung prime minister. At ang mga member po noon ng Batasan noon ay doon kumukuha tayo ng mga hawak ng mga iba-ibang departamento, kagaya ng Ministry of Education, Ministry of Health, gano'n. Ministry ang tawag nun, hindi department, puro minister. Tapos ang trabaho naman ng presidente noon ay tumanggap ng mga bisita galing ng mga iba't ibang bansa na dumadalaw dito. Basta ang trabaho lang ng prime minister noon ay i-manage, parang ano siya, admin. Parang chief executive, parang chief executive, parang assistant ng presidente. Parang executive secretary. Bahala ka na dyan, lahat-lahat, hawak mo lahat ng ministry. Yung ministry na department ngayon. At hindi nakikailang presidente noon. Tapos inagaw na nga yung kapangyarihan sa pamagitan ng People's Power Kuno. Ano ba yan? Ilang wala pang milyon yung nandisayad siya eh. People's Power na eh. Yun dapat ang gagawin ni Marcos doon kasi mali yun eh, People's Power. Bobombayin sana yun eh, kaya lang pinigilan ni Marcos eh. Doon lang sa pagpigil ni Marcos na hindi pagbombayin sa mga tao doon eh, isang kabayanihan na yun eh, kasi maraming mamamatay eh. Kaya ang ginawa ni Marcos siya na lang matras. Kumbaga sa namili siya
maraming mamatay o walang mamatay, aalis na lang ako sa pwesto. Ganun nga po nangyari. O maaaring hindi siya umalis, pero may usap-usapan kasi noon sa dikta ng Amerika, umalis ka na lang para wala ng gulo. Hindi, yun nga, sinakay daw, di umano sinundo sa Malacanang, dinala, sabi, dadali sa Paway. Ang dinig kasi ni Marcos noon, Paway, yung pala sa Hawaii. Yun, doon sa dinala, yung pamilya, dala-dala yung mga ilang di umano mga baul-baul na pera. Ngayon, yun nga po, nung panahon ni Cory, revolutionary government, doon naman itinayo yung PCGG. Ano naman yung PCGG? Yung po yung Executive Order number 1 o proclamation ang tawag. Executive Order number 1 nga sir. PCGG, ang trabaho niya ay i-sequester. Lahat ng di umano ay merong sa isang hotel, di umano ay merong pag-aari na ilang porsyento dyan. Stockholder dyan si Marcos. Sequester na yun. Halimbawa, yung Legazpi Tower, yung Silice Hotel, gano'n. Halimbawa, yung sa mga Abante Tonight, mga gano'n, mga dyaryo o istasyon ng radyo. Ang gigil sila noon sa ABS-CBN yun, inaibalik yun sa ABS-CBN yung tweet na ano ba yun, yung kasi meron kasing nung panahon ng martial law isang radyo na lang na radyo ng gobyerno na lang, hindi ko malaman kung yan ay radyo ng bayan. Yun, binawi ni Tita Cory at ibinalik sa mayari sa ABS-CBN. Di revolutionary government po yun. Ngayon meron mga namuno-muno, lider-lideran, nagpalista o sino yung mga pamilya na may nawalang mga anak, asawa, napatay, kinulog, pinarusan, tinorture, mga ganun. Naglista, ang dami yun. Yung pala babayaran sila. Matagal po bago nabayaran, 2024 na. Saan galing ipinabayad? Doon sa mga na-sequester na siguro na-sequester, mga pag-aari, ibinenta. Tapos yung pera na naging pera, yun ang ibinayad sa mga di mano ay tinorture, dinukot, pinatay ng mga sundalo. Ngayon, pwede kayang mangyari din yan sa panahon yung mga namatay sa panahon ni Digong nyo. So, ang tanong naman, sana magkukuha ng pambayad? Siguro, kailangan may establish na nagnakaw si Duterte. Nagnakaw. Para yung ninakaw niya, i-sequester. At yun, doon kukunin yung pambayad naman. Kaso wala tayong balita ngayon na si Duterte ay nagkamalang malaking salapi. Although merong mga hearing, hindi siya involved. Ang involved, mga tao niya. Kagaya sa Parmali. Mga tao niya, mga kaibigan niya Inchik sa Davao. Malamang yun ang mga kumilos, hindi siya. Hindi na natin alam kung paano abutan nun. So yun, malalim pa yan para malaman natin kung siya nagpatago ng malaking pera kay Kibuloy. Yung mga hinala lang yan
Kasi hindi naman pwede ilagay sa bangko, mabubuking ng anti-money laundering. So, ito yung naisip ko lang po kasi nga yung nangyari kay Marcos noon, mayroong mga assets, mga property na sinequester, ibinenta at binayaran nga yung mga victim o biktima ng mga human rights. Nangyari din kay Duterte, biktima rin ng human rights yan, yung mga napatay. Ang tanong, sino magbabayad? Hindi na siya presidente. Gobyerno ba? Hindi rin siguro. So, at saka walang pinaglalaban nung kasing martial law, siguro yung mga napatay nun, yung mga lumaban, yung mga NPA, mga aktivista, dinukot. Kasi mayroong mga aktivista na kakilala ko, kagaya ni Vic Felipe, na nakasama ko sa radyo, sa programang Radyo Kongreso sa Radyo ng Bayan, alas 2. Kami ay mga guest komentarista noon kasi meron kaming itinatag na foundation na ginawa akong executive president kasi ang parang chairman namin noon si Vic Felipe na dating nakulong din yun, aktivista yun. Ako yung pinaka-executive secretary ba yun, executive chairman. So, pag may meeting, ako yung nagpipreside. Nabanggit ko lang sandali. Yun nga po, pinag-uusapan namin doon yung mga biktima ng human rights. Sa kanya, hindi daw siya magpapabayad kasi kung magpapabayad siya, parang kaya sila nagrebelde laban kay Marcos noon para pagbandang wali mabayaran sila. So mawawala na yung prinsipyo. Kasi yung prinsipyo, lumaban sila sa gobyerno kay Marcos kasi sa tingin nila si Marcos ay masamang tao. Diktador. Ayan sigaw noon ng mga aktivista, diktador, Hitler. Corrupt. So, ganun din parang ganun din ang style ni Duterte. Mala Hitler kasi yung war on drugs niya, di ba? Parang may dikta nagdikta siya. Nangyari naman, talagang nalayang namatay. Ikumpara niya panahon ni Marcos. Si Cory, may napatay ba? Nagganong karate. Panahon ni Fidel Ramos, meron bang ganon? Sa 3 taon lang, maraming namatay. Meron ba? Parang ni Erap, Joseph Estrada, meron bang ganun din? Di ba wala? Panahon ni Gloria, meron ba? Wala din. Panahon ni Pinoy, meron ba? Wala din, di ba? Kasi walang programa na maglinis tayo, pero pag naglinis, maraming mga batay. Wala nang ganun siya na panahon ni Digong nyo, meron declaration na war on drugs doon sa declaration yun, maraming namatay. Alam nga naman kinidlat yung mga namatay na yun, bigla na lang natumba, in-injection na, ano ba yun? Hindi yun na nga, ang problema, paano namatay at sino pumatay, yan ang naging kaso ni Digong nyo. Yan ang harapin niya sa ICC, magpapaliwanag siya. Kasama na dyan si Bato de la Rosa kasi siya yung PNP chief noon, tapos ang pumanto nga si Oscar Agbayalde. At saka marami pa nga involved, marami yung pagpapatupad ng war on drugs na involved din yung mga hepe-hepe ng pulis. Tinatanong sila ng mga congressman, anong ginawa niyan? Dami namamatay, hindi kayo nag-imbestiga, bakit marami namatay? Alba, mayor ka ng Makati, marami namatay. Sa Quezon City, marami namatay. Anong ginawa ng mga pulis mo doon sa mga namatay doon? Wala na lang. Di ba? Dapat masidi ang PNP chief doon na inalam sa bawat bayan o syudad yung mga happy doon, chief of police,
Meron ba kayong ginawang investigasyon? Isabit nyo nga sa akin. Bakit meron namatay diyang 100 o 50 o 20? Bakit sila namatay? Saksakan ba? Namatay? Nabangga ba? Nasagasaan? Walang ganun eh. So, basta nalaman na lang natin, dami pa lang namatay nung huli na. Nung panahon ni Duterte, hindi natin alam. Hindi ngayon pa lang lumulutang na ganun pala karami ang namatay. Hindi, nalaman pala ni Trillanes yun nung senador pa siya. Kaya nga bandang ulin, punta sila sa ICC, sila yata yung nagsumbong dun eh. May mga abogado siyang kasama. Kaya nga yung kaso na yun, nagpunta rito yung mga taga-ICC, nag-imbestiga. Natapos yata investigasyon hanggang ngayon nag-iimbestiga pa eh. So pag okay na, hindi mo na aarestuhin na si Digong nyo yun, dapat Digong natin eh, kasi binoto ko rin yung kaya lang sa inyo na, mabantot eh. Noon okay lang eh, pero ayoko na, sa inyo na lang. Ngayon yun nga, ang tanong kasi, may posibilidad kaya yung mga namatay na yon na walang paliwanag ay bayaran ni Digong nyo? Ang tanong naman pangalawa, saan naman kukuha ng pera si Digong nyo para pambayad? Diba? Yun po, hindi kagaya ng panahon ni Marcos, may listahan ng mga tinorcho, dinukot kasi sabi dinukot, tabura, nawala. Hindi na nakauwi ng bahay. At yung iba pinatay na mayroong record siguro, inilibing, nakita pa ng pamilya. Meron doon nagpalista, kahit siguro hindi naman namatay yung pamilya, sinulat na lang nila na may namatay sila. O meron silang may dinukot na pamilya, malamang may kumita pa dun eh, sa listahan na yun. Ngayon walang ganun, wala akong nabalitaan na nagkaroon ng mga listahan na namuno. Dapat merong di mangyari ngayon eh. Lahat ng pamilya, magtatag tayo ng asosasyon, hihingi tayo ng claim kay Digong natin, kasi siyempre noon makadigong tayo lahat, halos lahat. Ngayon dahil yung pamilya natin namatayan tayo, namatay sa panahon niya, hindi na natin siya digong na lang nila ng iba, mga DDS, kanila yan. Yun po, no, yun yung mga dapat sagutin. Paano nangyari marami namatay sa panahon ni Digong? Sino yung mga pumatay? Pangalawa, babayaran ba ni Digong nyo? At pangatlo, saan kukuha na pambayad? So hanggang doon muna po, no, ang aking na kwento na walang saysay. Bahala na kayo, basta kwento lang tayo. Ito po si Danilo Dizon sa programang Opinion. Dati po kasi opinion mo, opinion. Ngayon na lang, isang opinion na lang, ibig sabihin ng opinion, yun na lang ang title para madali na ng bigkasin. Kasi ako nalilito minsan, opinion mo, opinion ko, para nababaliktad ko pa eh. So ang title pinalitan ko, opinion na lang. So kayo po ay nakikinig sa bagong programa, ang titulo ay Opinion, dito sa Danilo Dizon TV. Bye-bye. Yung mayor siya, tumutulong siya sa mga nangangailangan. Dahan-dahan po, bumantot. Ibig sabihin bumantot hindi. Nawala yung maganda na himahin na yun. Kumbaga, naputikan, namantsaan.
at talagang nadurog siya. At sa ngayon po, dahil sa hindi niya masabi yung taong mga tumulong sa kanya para makarating ng ibang bansa, no? Siya po ay makukulong. So, ako ay naintindihan mo yun. Magpapakulong na lang siya. Huwag niya lang maisabit yung tao na yun dahil delikado yung buhay niya. Siya po nagsabi noon, delikado yung buhay niya kaya hindi niya mabanggit-banggit, no? So, minsan, maging malawak din tayo, unawain po natin yung sitwasyon niya kasi buhay po niya yun eh. Hindi po natin buhay yun. Yung sa kanya, gusto niya pa siguro mabuhay ng matagal-tagal. Ewan ko sa inyo kung ganun yung kayo ang nakapunta sa kalagayan niya. If you are in her shoes, di po ba? Ano pipiliin nyo, yung mabuhay ng mahaba? Yung sabihin, nakulong ka nga eh, kung 5 years ka lang makulong, o 10 years, o buhay ka pa pag labas mo. Kung babanggitin yung taong mga taong involved na protector niya, baka hindi ito magandang isang taon, dead ball. Kaya naintindihan ko po yun. Kayo po, ano po sa palagay nyo, ibigay nyo yung sarili nyong opinion dyan sa ibaba, i-comment nyo lang. Kung kayo yung tatanungin, kung kayo yung si Alice Go, hindi ba naiipit kayo sa dalawang bato? Hindi nyo malaman kung magsasalita kayo, sasabihin nyo, o wag na lang. So, abangan po natin kung anong mangyayari. Pero lately, ang alam ko, ikukulong siya. Dahil in contempt po, ibig sabihin ng in contempt, dahil sa ayaw mo magsalita, ikukulong ka nila. Yun po yung batas ng Senado. Meron po silang kapangyarihan na ikulong ka kapag ayaw mong magsalita doon sa mga katanungan. Kasi po, dyan, manunumpa ka dyan sa mga committee na yan, na taas ka ng kanang kamay, yung tinatawag nilang oath, no, na ang sasabihin mo ay pawang katotohanan. Oo. Pag tinanong ka, sabihin mo yung totoo. At kapag hindi ka nagsalita, di ibig sabihin hindi ka nagsasabi ng totoo. Wala ka ba sinasabi nun, ha? Dahil ayaw mo lang magsalita sa kanila, ayaw mong sabihin, para ka na rin nagsinungaling. So, makukulong ka. Yun po. So, pinag-uusapan ko siya ikukulong Pero very mga abogado niya o yung mga nag-uusap-usap yung mga senador, ang request yata ni Alice Goo doon na sa lugar niya, makulong sa Bamban-Tarlac. So, hanggang dito lang muna po, no? At marami sana akong tatalakayin Pero sa susunod naman na pagkakataon sa aking next vlog, So, bye-bye na muna. Ito po si Danilo Dizon ng programang Opinion Ko, Opinion Mo, dito sa Danilo Dizon TV. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Mabuhay tayong lahat. Bye-bye.